Magandang araw mga boss, 2024 model itong sasakyan. Kaya lang talagang hindi na siya makausad, kumbaga clutch sliding na. Kaya sinerbisan ko na lang ito sa bahay ni customer. Umpisahan ko na itong trabaho, tanggalin ko muna itong bracket dito sa muffler. Meron niyang 4 na bolt na number 14. Kailangan kasi matanggal mo itong bracket para ma-disconnect mo itong muffler dito sa exhaust manifold niya. Ayan mga boss, natanggal ko na yung bracket. Dito naman ako sa duktungan ng muffler pipe. Meron niyang 2 bolt na number 14 pa rin. Tatanggalin mo rin yan mga boss. Gagamit ka rin dyan ng socket thread sa number 14. Pag natanggal mo na yung 2 bolt na number 14, lipat ka naman dito sa exhaust manifold para tuluyan mo nang matanggal itong muffler pipe mo na nakarugtong nga yan dito sa exhaust manifold. Kung makikita nyo, yung 3 nut dyan, inisprayan ko muna ng penetrating oil. Tapos gagamit ako dyan ng socket wrench na number 17 para nga matanggal ko itong 3 nut na number 17. Ayan mga boss, nakita nyo, natanggal ko na yung isang nut, nalaglag na. Tapos ito naman yung pangalawang nut na number 17. At dahil sa natanggal ko na yung pangalawang nut, dito naman ako sa pangatlong nut. Tago kasi yan mga boss, kaya hindi nyo makita. Pag natanggal nyo na itong pangatlong nut, pwede nyo na ngayon mai-disconnect itong muffler nya. Hugutin nyo lang itong muffler para mai-disconnect nyo na yan dito sa exhaust manifold. Pag okay na, dito naman na tayo ngayon sa transmission. Ang problema kasi dito mga boss, yung ilang bolt dito sa transmission nakatalikod. Ayan o, nakita nyo diba? Nakatalikod itong mga bolt. Bali 3 yan eh. Bali, may natanggal na akong isa. Ito na ngayon yung pangalawa. Kaya lang, hindi ko pa yung mabunot. Kailangan tanggalin ko pa itong nakaharang. Ayan o, yung 2 bolt na number 14. Kailangan matanggal nyo yan. Para yung isang bolt dito sa transmission na naiipit, pwede mo na ngayon yang matanggal. Ayan, o, diba? Mahuhugot mo na ngayon itong isang bolt na naipit nga nung nakaharang na yon. Meron ka pang isang bolt na nakatalikod na tatanggalin dyan. Ayan na yung pangatlong bolt, mga boss, na number 14 pa rin. Tapos, lipat ka naman dito sa pinakababa ng transmission mo. Gamit ulit itong box wrench mo na number 14. Ito na yung isang bolt mga boss, natanggal ko na. Meron lang naman kasi ang 2 bolt na tatanggalin ka. Ito na nga yung pangalawang bolt mga boss, tatanggalin ko na rin yan. O, di ba? Tanggal ko na yung 2 bolt. Balik ulit ako dito sa ibabaw ng transmission para matanggal ko naman itong isa pang bolt na number 14. Ayan mga boss, oh, natanggal ko na rin. Lipat naman ako ngayon dito sa likod ng transmission. Kung makikita nyo, itong 2 wire, ayan yung sa reverse light nya, uhugutin nyo lang naman yan mga boss or i-disconnect nyo. Siyempre, pag hinugot nyo itong socket wire, iayos nyo. Baka mamaya pag binaba nyo itong transmission, sumabit yan, maputol. Kaya dapat nakaayos pa rin. Tapos dito naman ngayon sa transmission support niya, meron siyang 2 bolt na number 14 at 2 nut na number 14. Kabilaan kasi yan mga boss, kaya sinasabi ko 2. Pero bago nyo tuluyang tanggalin yung bolt and nut dun sa kabilang side, lipat muna kayo dito sa kabilang side ng transmission nyo. I-disconnect nyo muna itong socket wire dito sa speed sensor niya. Gagamit ka lang naman dyan ng manipis na flat screw. Tapos meron niyang clip. Iangat mo lang yan mga boss. Pag naiangat mo na siya, pwede mo na ngayon hugutin itong socket wire. Tapos dito naman sa cable selector, tanggalin mo yung clip niyan. Ayan o, iangat mo lang yan gamit yung flat screw. Pag natanggal mo, merong washer. Tapos dito naman sa pangalawang selector, ganun din mga boss, tanggalin mo rin yung clip niyan, tsaka yung washer. Tapos dito naman sa bandang harapan, meron pa diyang 2 clip na tatanggalin ka mga boss. Gumamit ka dyan ng medyo malaking flat screw mo. Ayan o, nakita nyo. Sikwatin nyo lang naman yan para matanggal nyo itong 2 clip dito sa cable selector nyo. Tig-isa kasi yan mga boss, itong kable, meron siyang clip. At pag natanggal nyo na yung 2 clip dito sa selector, pwede nyo na ngayon i-disconnect itong 2 kable dito sa transmission nyo. Ganun lang naman siya kadali mga boss. Di naman kayo ba hihirapan? Tapos dito ka naman ngayon sa starter. Tanggalin mo yung nut dito sa positive wire nya. Siyempre naman mga boss, bago mo galawin itong starter mo, siguraduhin mo yung negative ng battery mo na i-disconnect mo na yun. Kumbaga, pasimula pa lang ng trabaho, dapat yung negative wire ng battery mo, na-disconnect mo na. Kasi may mga wire na tatanggalin ka dito sa starter, may mga live wire, ibig kong sabihin na pwedeng dumikit yan dito sa body at magkaroon ka ng problema. Mag-spark yan, baka magulat ka, tumawag ka ng bumbero. Kasi nga, may umuusok dito sa sasakyan mo. Tapos pag natanggal mo na yung wire sa starter, i-check mo maigi itong wire kung bakit hindi mo siya matanggal. Possible, ayan o, tignan nyo, nakaklip pa itong wire mo, meron siyang plastic clip.
na ililihis mo yan para mahugot mo itong wire. Ayan o, may lilihis mo na siya ngayon. Hindi yung tatawag ka sa akin, tapos pag di kita sinagot, sasabihin mo suplado dahil di mo matanggal yung wire. Wow naman, ang bait-bait mo. Dito naman tayo ulit sa starter dahil nga sa nailis ko na yung wire, meron yan 2 bolt na number 14 na tatanggalin ka. Yan yung sa ilalim. Pag natanggal mo yung isang bolt na yan, meron pa yan sa ibabaw na bolt na tatanggalin ka pa rin. Medyo masikip yung pagtanggal ng bolt dyan mga boss, kaya samahan nyo na lang ng konting tiis. Pero matatanggal nyo yan. Ayan mga boss, natanggal ko na yung bolt. Pwede nyo na ngayon tanggalin dahan-dahan itong starter. Ayun yung bolt mga boss, nakalagay pa sa starter niya. Tapos balik ka ulit dito sa ibabaw ng transmission mo kasi meron pa yung isang bolt na tatanggalin ka. Gamit ulit yung socket wrench mo na number 14. Nakita nyo naman, di ba? Naluwagan ko na itong bolt. Pwede ko na ngayon yung tanggalin tuluyan. Tapos balik ka na ulit dito sa baba ng transmission mo para matanggal mo naman itong secondary clutch. Gamit ka dyan ng socket wrench na number 14. Meron siyang 2 bolt na tatanggalin ka. Ayan na mga boss, yung pangalawang bolt, natanggal ko na siya. Na-disconnect ko na ngayon itong secondary clutch. Dito nga sa transmission. Tapos dito pa rin sa transmission mga boss, meron ka dyan tatanggalin na ground wire. Ayan o, tatanggalin nyo yan. Gamit ka dyan ng box wrench na number 12. I-disconnect nyo lang naman itong wire mga boss. Ayan. Pag na-disconnect nyo na yung ground wire, pwede nyo na ngayon luwagan itong 2 bolt na number 14 na nakatalikod nga dito sa transmission. Itong isang bolt sa taas mga boss, matatanggal nyo yan ng tuluyan. Pero yung isang bolt na niluwagan ko, dyan na lang yan, hindi siya mailulusot. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit. Lipat muna ako dito sa propeller mga boss. Meron siyang bolt and nut na tatanggalin ka. Yung bolt niyan number 12. Pero yung nut niya number 14. Kaya 2 tools ang gagamitin mo. Medyo mahirap luwagan yung bolt and nut dyan mga boss. Kaya kung maaari, gumamit kayo ng ball hammer. O kaya kung may impact wrench kayo, impakin nyo. Kaya ko lang naman minanwal yan para makita nyo kung paano ko tinatanggal itong bolt and nut dito sa propeller na nakakonect nga dito sa differential niya. Siya nga pala, yung isang bolt and nut, huwag nyo munang tuluyang tanggalin. Bali yung 3 bolt and nut na nakalagay dito sa propeller, ang tatanggalin nyo lang muna. Dahil nga sa kailangan nyo munang i-drain itong gear oil dito sa transmission. Gagamit lang naman kayo dyan ng number 24 na box wrench para maluwagan nyo itong drain plug, tapos pwede nyo na ngayon tanggalin yan. Patuluin nyo itong gear oil at pagkaunti na lang yung tumutulong gear oil, pwede mo na ngayon ibalik itong drain plug nya. Tsaka mo ngayon siya higpitan ng maayos. At pag okay na, tanggalin mo na yung ginamit mong pangsahod, higpitan mo ng maayos itong drain plug nya. Tapos balik ka ulit dito sa propeller mo. Gamit nga yung 2 tools mo na box wrench na number 14 at number 12, tuluyan mo nang tanggalin yung bolt and nut dito sa propeller mo na nakarugto nga dito sa differential. Ayan mga boss, natanggal ko na itong bolt. Gamit ka ng ball hammer. Paluin mo yung propeller, pero dapat hawak mo itong propeller mo pag pinalo mo yan. Pag pinalo mo, hindi mo hawak yan, bagsakan ka yan, sige ka. Maging kwento ka na lang. At dahil sa bumitaw na itong propeller dito sa differential niya, pwede mo na ngayon hugutin itong propeller. Ayan nahugot ko na siya. At dahil sa natanggal mo na nga itong propeller, pwede ka na ngayon bumalik dito sa transmission support mo. Para hindi kayo mahirapan mga boss, dito sa ibabaw ng transmission support, i-close up ko ng camera yan mga boss. Meron dyan 2 nut na number 14. Ayan kung nakikita nyo, niluluwagan ko gamit nga itong box wrench na number 14. Ayun nga mga boss, para hindi kayo mahirapan, tanggalin nyo itong bracket ng transmission. 2 nut lang naman yung tatanggalin nyo dyan. Pag natanggal nyo na yung 2 nut dito sa bracket nya, dito sa ilalim niyan mga boss, sa kabilang side, yung kanina kasi natanggal ko na, di ba? Dito ka na ngayon sa kabilang side. Meron dyang nut na number 14. Ayun mga boss, nalaglag na. Tinanggal ko na yon. At sa gilid niyan, meron pang bolt na number 14 na tinanggal ako. Tandaan nyo mga boss, bago nyo tuluyan tanggalin yung transmission support, dapat meron ka nang nakaalalay na jack dito sa transmission mo. Tandaan nyo mga boss, dapat nakaalalay lang yung jack. Nakita nyo, binaba ko ng kaunti yung jack. O diba, hindi naman bumagsak yung transmission eh. Ngayon, hilahin nyo ng kaunti yung transmission. Kasi yung isang bolt kanina sa bandang harapan ng transmission, diba? Yung bandang kaliwa, meron pa akong isang bolt doon na hindi ko natodong luwagan. Yung tornilyo dyan sa may gilid, nakita mo? Number 14, sige, luwagan mo. Bumitaw na ba? Sige. Yan.
Yan. Hop, baba mo yung jack. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Oh, hop, higpit, higpit. O, sige. Balik ko ulit dito. Sikutin mo ulit. Huwag ba isama yung lata? Hindi, tinuro ko na nga sa'yo eh. Huwag ba isama yung lata? Sus, akin na nga. Huwag mo isama yung lata, di ba? Pag sinabi. Oo, di ba? Baba mo na ngayon yung ano. Napakasimple lang yung instruction kung ano ang ginagawa eh. Alam mga boss, ang kulit ano? Baba mo dada lang. Gumanti, sabi ko dahan-dahan yung binigla. Sige, hilayan mo sige, baba mo na tuluyan. Yun. At dahil sa nailabas na yung transmission, dito naman ako sa pagtanggal ng pressure plate. Gagamit kayo dyan ng socket wrench na number 12. Dahil nga sa meron ka dyan tatanggalin na 6 na bolt na number 12 dito sa pressure plate. Para mai-disconnect mo nga itong pressure plate dito sa flywheel. Dahil nga sa pinagitnaan nitong flywheel at ng pressure plate yung clutch lining niya. Na yun nga yung may problema talaga na pinagmulan kaya humina na yung hatak nitong sasakyan ni customer or hindi na talaga siya makahatak. Alam niyo mga boss kung ganitong klase yung sasakyan nyo at kayo ang magdi-DIY tapos ang gamit nyo pang tools ganitong klase, maaasahan siya dahil nga sa malakas. Bauer! O diba nakita nyo, plinag ko pa. Yan lang mga boss, hindi na kayo gagamit pa ng puwersa. Tapos may katulong lang kayo sa pagbaba ng transmission. Tapos na ang problema nyo. Balik na ako dito sa pressure plate mga boss. Sa pagtanggal niyan, sikwatin nyo lang yan ng flat screw. Na dapat nakaalala yung kamay mo para pag bumagsak yan, masalo mo. O diba? Mabigat din kasi yan. At maswerte si customer dahil nga sa itong flywheel niya. Tama. Pero ito, tama. Kung mapapansin nyo itong clutch lining niya, kaya pala talagang hindi na makatakbo itong sasakyan dahil nga sa pudpud na talaga itong lining. Manipis na talaga siya mga boss. Halos bakal na nga eh. Kaya nga nung inilipat namin ito para dun sa pwesto na pagbababaan namin ng transmission, itinulak na namin ito dahil nga sa hindi na talaga siya makatakbo. Nipis mo. Ako na pala to. Ano na? Bakal na. Tapos ito yung ano niya. Yung pressure plate tinamaan na oh. At dahil sa mahaba itong video mga boss, pasensya muna, pakiabangan na lang sa part 2. At kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe na rin itong channel ko. Maraming salamat!